Ang pagtataksil ay tila talamak na sa panahon ngayon, ngunit paano haharapin ng isang babae kung ang kalaguyo ng kanyang asawa ay sarili nitong ina? Ano nga ba ang dapat manaig, pamilya o hustisya? Agosto taong 2019, bandang alas 6 ng umaga, sa isang bahay sa isang barangay sa Tarlac, biglang nagising si Darlene De Vera, 26 anyos. Karaniwan sa mga oras na yon ay magkatabi pa silang natutulog ng kanyang asawa na si Jerome De Vera. Ngunit pagkagising niya ay napansin niyang bakante ang bahagi ng kama sa kanyang tabi. Sa una, inakala niyang maagang nagising ang kanyang asawa upang maghanda ng almusal o lumabas sandali. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang kakaiba ang katahimikan sa loob ng bahay. Walang tunog ng kaldero sa kusina at wala ring yabag na maririnig mula sa sala. Dahan-dahan siyang bumangon at nagsimulang hanapin si Jerome sa loob ng kanilang tahanan. Sinilip niya ang kusina, ang sala at ang maliit na bakuran sa likod ng bahay. Ngunit wala siyang nakita. Doon nagsimulang pumasok ang kaba sa kanyang dibdib. Isang bahagi na lamang ng bahay ang hindi niya nahahalughog at iyon ay ang banyo na matatagpuan sa labas ng kanilang tahanan. Sa katahimikan ng umaga, may narinig siyang mahihinang ingay mula sa loob. Sa una hindi niya ito pinansin, ngunit habang papalapit siya, naging mas malinaw ang kakaibang tunog na tila may nagaganap sa loob. Mga mahihinang ungol at langit-ngit. Nakaramdam siya ng matinding kutob. Maingat siyang lumapit sa pintuan ng banyo. Normal lamang sa mga probinsya na walang kandado ang mga palikuran kung kaya't madali lamang itong pasukin. Sa sandaling yon tila bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa isang iglap, itinulak niya ang pinto. Nang tuluyang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang eksenang hindi niya kailanman inaasahan. Ang kanyang sariling ina, si Rosalinda Alfonso, at ang kanyang asawa ay magkasama sa loob ng banyo sa isang sitwasyong malinaw na lampas sa hangganan ng respeto at katapatan. Ang kanyang ina ay nakaluhod habang nakatalikod naman ang kanyang asawa na noon ay walang kamalay-malay sa paglapit ng sariling asawa. Para kay Darlene, tila gumuho ang buong mundo sa harap ng kanyang mga mata. Hindi siya agad nakapagsalita. Napatigil siya sa kinatatayuan habang ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ay biglang nataranta sa kanyang pagdating. Sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho ang tiwala at respeto na matagal niyang iniingatan para sa kanyang pamilya. Sa araw na yon, nagsimula ang isang matinding hidwaan sa loob ng kanilang tahanan. Isang hidwaan na hindi lamang tungkol sa pagtataksil, kundi sa paglabag sa ugnayan ng mag-ina at mag-asawa. At ang pagkakatuklas na yon ang naging simula ng isang kaso na kalaunan ay hahantong sa korte at sa paghahanap ni Darlene ng hustisya para sa sarili niyang dignidad. Nagsimula ang lahat sa tahanan ng kanyang ina. Si Rosalinda Alfonso, 48 anyos, ay isang balo na ilang taon nang namumuhay mag-isa matapos pumanaw ang kanyang asawa dahil sa sakit. Mayroon siyang 3 anak at pangalawa sa magkakapatid si Darlene Alfonso. Matapos ang pagkamatay ng kanyang kabiyak, naging tahimik ang buhay ni Rosalinda. Madalas siyang manatili sa loob ng bahay at bihirang makisalamuha sa ibang tao. Upang hindi siya maiwang mag-isa, nagpa siya si Darlene na tumira kasama ang kanyang ina matapos silang magpakasal ng kanyang asawang si Jerome, 27 anyos, taong 2018. Bagong kasal pa lamang ang mag-asawa noon at wala pa silang anak. Para kay Darlene, ang paninirahan sa iisang bubong ay praktikal. Makakatulong siya sa kanyang ina habang nagsisimula pa lamang sila ng bagong buhay bilang mag-asawa. Sa simula maayos ang kanilang pagsasama bilang isang pamilya. Magkakasalo sila sa pagkain at nagtutulungan sa mga gawaing bahay.
Ngunit dahil sa trabaho ni Darlene bilang assistant sa isang lokal na klinika, madalas siyang wala sa bahay mula umaga hanggang hapon. Naiiwan sa bahay sina Rosalinda at Jerome na parehong gumagawa ng kani-kanilang gawain sa araw-araw. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang kilos ni Rosalinda kay Jerome. Naging mas palakausap siya sa lalaki at madalas magbigay ng papuri tungkol sa itsura at ugali nito. May mga pagkakataon na sinasadya niyang maghanda ng paboritong pagkain ni Jerome o mag-alok ng tulong sa mga personal nitong pangangailangan. Sa una inisip ni Jerome na normal lamang ang pagiging maalaga ng kanyang biyanan. Ngunit kalaunan, naging mas malinaw ang kakaibang atensyon na ibinibigay ni Rosalinda. May mga pagkakataon na sinasadya niyang manatili malapit kay Jerome kahit walang malinaw na dahilan. Minsan ay nagkukwento siya tungkol sa kanyang kalungkutan bilang balo at sa pakiramdam ng pag-iisa sa loob ng bahay. Ang ganitong mga pag-uusap ay unti-unting nagbukas ng emosyonal na koneksyon sa pagitan nila. Sa kabilang panig naman, si Jerome ay nagsimulang maging komportable sa presensya ng kanyang biyanan. Dahil sa madalas na pag-uusap at pagiging malapit sa isa't isa, unti-unti siyang nahulog sa sitwasyong hindi niya agad napansin. Ang simpleng pakikisama ay nauwi sa maling desisyon. Sa mga oras na wala si Darlene sa bahay, nagkaroon ng palihim na mga sandali sina Rosalinda at Jerome na lampas na sa hangganan ng respeto bilang biyanan at manugang. Sa una ay tila maliit lamang ang kanilang ginagawa, ngunit habang tumatagal, naging regular ang kanilang lihim na ugnayan at mas naging mapusok ang bawat sandali sa pagitan nilang dalawa. Ang relasyong yun ay nanatiling lihim sa loob ng bahay. Isang lihim na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanilang pamilya at magbubunga ng matinding problema na kalaunan ay hindi na kayang itago. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting napansin ni Darlene ang ilang pagbabago sa kilos ng kanyang asawa at ng kanyang ina. Hindi man malinaw sa simula, may mga maliliit na detalye na tila kakaiba sa kanyang paningin. Madalas niyang makita na magkasama ang dalawa sa kusina o sa sala kahit na naroon na siya sa bahay. May mga pagkakataon na napapansin niyang tila nagkakatinginan sina Rosalinda at Jerome sa paraang hindi niya maipaliwanag. Kapag nagbibiruan ng dalawa, napapansin niyang may kakaibang tono sa kanilang usapan. Minsan habang naguhugas ng pinggan si Rosalinda ay dumadaan si Jerome. Tila nagkakadikit ang kanilang mga braso at ibang pagkakataon naman, napapansin niyang masyadong malapit ang kanilang pagkakatayo habang nagluluto o nag-aayos ng gamit sa bahay. Sa tuwing bigla siyang umuuwi ng mas maaga mula sa trabaho, may mga pagkakataon na tila nagugulat ang dalawa sa kanyang pagdating. Minsan ay biglang tumatahimik ang kanilang usapan o kaya ay nagkakanya-kanya ng lakad sa loob ng bahay. Sa una inisip ni Darlene na normal lamang ang mga ganoong sitwasyon at ayaw niyang mag-isip ng masama laban sa sarili niyang pamilya. Para kay Darlene, mahalaga ang tiwala. Naniniwala siya na ang kanyang ina at asawa ay parehong may respeto sa kanya bilang anak at bilang asawa. Dahil dito, pinili niyang huwag pagdudahan ang kanilang kilos kahit may mga sandaling may kakaiba siyang nararamdaman. Habang tumatagal, nasanay siya sa presensya ng kakaibang tensyon sa loob ng bahay. Unti-unti niyang binaliwala ang kanyang kutob at ipinagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Para sa kanya, mas mabuting maniwala sa kabutihan ng pamilya kaysa magdulot ng alitan dahil lamang sa hinala. Ngunit ang mga palatandaang dati ay tila maliit at walang kahulugan ay naging malinaw na babala ng isang mas malaking problema. Hanggang sa dumating ang isang madaling araw noong Agosto 2019. Isang araw na tuluyang naglantad ng katotohanan at magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Ang araw na natuklasan niya sa sarili niyang mga mata
ang pagniniig ng kanyang asawa at ng sariling ina. Matapos ang insidenteng yun, agad na umalis si Darlene sa kanilang bahay. Hindi na siya nagtagal pa sa loob ng tahanan na minsan niyang itinuring na ligtas na lugar. Bitbit ang matinding galit at pagkabigla, nagtungo siya sa bahay ng kanyang kapatid upang humingi ng pansamantalang matutuluyan at mapagbubuntungan ng sama ng loob. Sa mga sumunod na araw, nahirapan siyang makatulog at makapag-isip ng maayos. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksenang kanyang nasaksihan. Para sa kanya, hindi lamang pagtataksilang nangyari. Isa itong kawalang respeto. Sa tulong ng kanyang mga kapatid, nagpa siya si Darlene na humanap ng legal na payo. Nakipagkita siya sa isang abogado upang malaman ang kanyang mga karapatan bilang asawa at bilang anak. Doon niya nalaman na may mga kasong maaaring isampalaban sa kanyang asawa at kanyang sariling ina dahil sa naging epekto ng kanilang relasyon sa kanyang emosyonal at mental na kalagayan. Habang lumalalim ang usapin, mabilis na kumalat sa kanilang barangay ang balita tungkol sa nangyari. Naging usap-usapan ng kanilang pamilya. May ilan na nagulat habang ang iba naman ay nagbigay ng opinyon kung paano dapat resolbahin ang sitwasyon. Para kay Darlene, ang pagkalat ng balita ay dagdag na sakit, ngunit hindi niya na ito kayang pigilan. Sa kabila ng pressure mula sa ilang kamag-anak na ayusin na lamang ang problema sa pribadong paraan, pinili niyang ituloy ang kaso. Samantala, ilang beses na sinubukan ni Jerome na makipag-usap kay Darlene upang humingi ng tawad. Iminungkahi niya na tapusin na lamang ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng annulment upang makapagsimula silang muli ng kani-kanilang buhay. Ngunit para kay Darlene, hindi sapat ang simpleng paghingi ng tawad o paghihiwalay. Sa huli, nagpa siyang magsampa ng kaso laban sa kanyang sariling asawa at kanyang ina sa ilalim ng VAWC at pakikiapid. Ang desisyong yon ang nagbigay daan sa isang legal na laban sa loob ng korte. Isang laban na hindi lamang para sa sarili niyang dignidad, kundi para rin sa pagpapanagot sa mga taong sumira sa pundasyon ng kanilang pamilya. Nang magsimula ang pagdinig ng kaso sa korte, kinailangan ni Darlene na balikan ang mga pangyayaring matagal na niyang pilit kinakalimutan. Sa harap ng hukom at ng mga abogado, maingat niyang inilahad ang buong kwento. Mula sa mga unang palatandaang napansin niya sa loob ng kanilang bahay hanggang sa umagang tuluyang nabunyagang lihim na relasyon ng kanyang ina at asawa. Hindi naging madali para sa kanya ang magsalita. Sa bawat detalye na kanyang binabanggit, muling bumabalik ang sakit at kayang kanyang naranasan. Ngunit sa kabila ng emosyon, pinili niyang maging matatag. Para kay Darlene, ang pagharap sa korte ay isang hakbang upang maipagtanggol ang kanyang sarili at maipakita na may hangganan ng pagtitiis. Sa proseso ng paglilitis, iniharap ng prosekusyon ang mga ebidensya na sumusuporta sa kanyang salaysay. Sa kabilang panig, sinubukan ng depensa na paliitin ang isyu at ipakita ito bilang simpleng problema ng pamilya na dapat sana inayos sa pribadong paraan. Ngunit para sa korte, malinaw na ang nangyari ay nagdulot ng matinding pinsala sa integridad ng pamilya at emosyonal na kalagayan ng nagreklamo. Ang laban sa hustisya ay naging mahaba at mabigat para sa mga sangkot. Sa huli, naglabas ang hukuman ng desisyon na pabor sa reklamo ni Darlene. Ipinataw ang parusang pagkakakulong kay Jerome na aabot sa 10 taon, habang si Rosalinda naman ay hinatulan ng 6 na taong pagkakakulong. Ang hatol na iyon ay naging malinaw na mensahe na ang mga gawaing sumira sa dignidad at integridad ng pamilya ay may katapat na pananagutan sa ilalim ng batas. Para kay Darlene, ang desisyong iyon ay hindi agad nagtanggal ng sakit sa kanyang naranasan. Ngunit nagbigay ito ng pakiramdam ng katarungan at ng pagkakataong magsimulang muli. Unti-unti niyang tinanggap ang nangyari at nagpa siya na ituon ang kanyang lakas sa pagbangon at pagbuo ng panibagong direksyon sa buhay.
Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang manirahan sa ibang lugar, malayo sa alaala ng nakaraan. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho at muling binuo ang kanyang tiwala sa sarili. Sa huli, nanaigang katotohanan. At ang hustisyang nakamit ni Darlene ay nagsilbing simula ng bagong pag-asa. Patunay na kahit gaano kabigat ang pagsubok, may lakas ang isang taong bumangon at ipaglaban ang dignidad at sariling karapatan.